Ah, Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Happy New Year po sa bawat isa sa atin na kasama ko po ngayon para po mag-aaral ng salita ng Lord. May mahirap no kapag muli magsisimula isang gawain na na medyo natigil ng matagal for 1 month at least, no. Yung momentum po ay nawala. So hindi ko alam kung paano ito umpisahan. Pero ang pinag-uusapan po natin ay about spiritual gifts, no? Yung tungkol po sa mga kaloob ng Espiritu Santo para tayo po ay makapaglingkod, no? Yun po yung para lang po ma-recall natin, no? So, spiritual gifts, no? Hindi po natin tatalakayin lahat yun. In fact, sa gabing ito, ayan spiritual gifts, no? Yan po yung mga pinag-aralan natin at least yung mga nakaraan, di ko pa, gift of administration, leadership, yun po yung mga pinag-aralan natin. Tapos po, ngayon po ay papag-aralan natin yung dalawa na very related doon po sa mga gagawin natin sa taong ito, no? Sa mga seminars natin at sa mga pag-open po ng mga gawain. So, siguro po lahat naman tayo ay naging estudyante, no? Kalimitan, halos lahat naging estudyante tayo. Naalala ko nung po ay nasa college sa Lyceum. Ko alam kung junior year namin o senior na. Junior o ata, no? Palagi ba junior year namin. Pero po kaming subject na political science na political thought or philosophy, no? Sabihin, yung iba't ibang mga pananaw tungkol sa politics sa buong mundo. Wala pa nung una hanggang sa modern times, no? Meron kami teacher, mga kapatid, na sabihin natin hindi siya ganun talaga kagaling, no, magturo. Masyado nga siyang bookish, no. Ang naging problema namin, medyo subject kasi namin 'yon, no, sa kurso namin. So, hangga't maaari dapat naintindihan namin yung tinuturo, no. At dapat magaling talaga yung nagtuturo. Yun nga hindi siya talaga ganun ka-adept magturo, no. Kaya may time nga nung nag-exam kami, bababalat ang grades namin. Although alam namin tama naman yung sagot namin. Kasi hindi niya gamay yung subject matter niya. No, kaya nangihinayang kami kasi medyo subject namin hindi siya elective, hindi siya minor subject. Yun ay crucial do sa course namin. Tapos ganun na yung nangyari. Anyway, naipasa din naman noon namin, no. At after one sem, alam po, sa namin siya naging teacher, no. Pero magaling naman ang teacher namin noon, yung mga professors. Siyempre, meron lang talaga ang ilan-ilan na medyo hindi talaga ganun kagaling. Kaya ko po naikwento ito, mga kapatid, may kinalaman dyan yung ating pag-aaralan na gift. Actually po, dalawa ito, no? Yung pong gift of teaching, kagaya nung in-example ko, no? Yung nirelate ko kanina lang. And then a gift of exhortation. So, ayan po, the gift of exhortation and the gift of teaching. Sa Tagalog yan, ang kaloob ng pagtuturo at kaloob ng pagpapalakas, no? Pag-encourage, no? So, bago po tayo patuloy na pag-aralan ito, tayo po ay manalangin. Salamat po sa iyo, aming Ama, na sa bagong taong ito ay nagsimula po kami ng tama. At ito po ay sa pamamagitan ng sama-samang pag-aaral ng iyong salita. Kaya sa gabing ito, hindi din po namin maging pakinabang ang topic po namin sa gabi ito at paggamit po namin ito sa actuality, sa ministry, sa church. Ikaw nga po yung tumulo at gumabay sa amin as we study your word. We entrust everything to you and may you be glorified in our midst. And in Jesus' name we pray all these things. Amen. Praise God. So, sana po natin, no, mga kapatid. Unahin natin yung gift of teaching. Kayo, ano ba yung gift of teaching? Ano ba yung kaloob ng pagtuturo? Sabi po diyan, the gift of teaching is the ability given by the Holy Spirit to explain and expound the Word of God in such a way that it becomes clearer and easier for the hearers to understand and comprehend what is being taught from the Scriptures. Haba, no? Ganito lang yan, no? Ang isang tao, ang isang Kristiyano na merong gift of teaching, meron po siyang kakayanan na kapag ang salita po ng Diyos ay kanyang tinuturo, mga kapatid,
ito po ay nagiging mas klaro o mas maliwanag sa kanyang tinuturuan, no? At nagiging mas madaling intindihin ng mga nakikinig sa kanya, no? Kumbaga, ang isang teacher na may ang isa na may gift of teaching, yung seemingly na difficult passage sa scripture o yung parang ang hirap na mong unawain, at pag nabasa muna ng mga ng church, halimbawa ng mga miyembro o ng mga estudyante, halimbawa sa Sunday school, parang ang hirap, no? Halimbawa, merong passage, halimbawa yung Psalm 1 na lang, no? Para madali. Dari nahihirapan yung estudyante, ano ibig sabihin noon? Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Tapos ikaw, dahil may gift of teaching ka, maybe sa Bible study or sa Sunday school, no, tinuro mo na ba? Nagulat sila, yung pala ibig sabihin noon. Yung pala yung blessed man. Ayun pala ibig sabihin noon. So na-enlighten po sila. Naging clearer, no? Yung text ng Psalm 1 o yung awit chapter 1 nung itinuro. But bago ituro, nung binabasa pa lang ng mga estudyante, parang hindi nila talagang makuha yung pinaka-meat, no, nung passage. Pero eto ka, tumayo na yung Sunday school teacher, ang bawa, o yung exhorter, o yung Bible study leader, ayun, naunawaan na. So, ang keyword po dito ay yung the ability to explain and expound, no? Explain and expound, no? Kumbaga, kayang himayin ng isang teacher yung passage, no? Para mas lalo itong maintindihan yung nakikinig sa kanya. So, pag meron po kayong ganyan, no, kakayanan na pag nag-devotion kayo, nagbabasa ng salita ng Diyos, nag-aaral, at nakikita nyo po, no, na nadadirect nyo, no, yung ibig sabihin ng text, no? Ano yung meaning niya, no? Siyempre, sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Kapag may gift of teaching po ang isang tao, mas madali niya at mabilis niyang maka-capture yung essence po ng passage. Unlike to sa iba na mga Christians na walang gift of teaching, there are times yung mga passages na difficult, hindi agad nila maintindihan. Pero kapag meron kang gift of teaching, parang mas madali sa'yo. No? Naintindihan po natin. Kaya sabi po sa Romans 12, verses 6 to 7, ito po yung passage na kung saan kinuha po ito. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith or ministry. Let us use it in our ministry. He who teaches in in teaching. Ayho. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 11. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. No? Sa ibang salin po, yung gift of pastoring and gift of teaching ay hyphenated. Sinasabi po nila na ito ay twin gift, no? Na yung isang yung gift ng pastoring laging parang automatic, kaya ng isang pastor na magturo, no? And usually ganun talaga, no? Yung mga nagpapastor o yung pastor, binibigyan mo talaga ng Lord ng ability to teach kasi mahirap po nahawak kayo ng mga tao sa church. Kasi wala kayong gift of teaching, no? Ang hirap 'yun. Kung meron man po na mga pastor na walang gift of teaching, siguro birang-bira yun, mga kapatid. Halos lahat siguro. Siyempre in different degrees, no? Iba-ibang degree. Kasi ang spiritual gifts, may degree ho yan, no? Especially kapag ikaw na may gift, hindi mo ganong ginagamit, kahit magaling ka, eventually, bababa yung quality o yung kalidad ng gift mo kasi hindi mo ginagamit. No? So, ayan mo, sa Romans 12, Ephesians 4:11. Sa NIV version po, if ang salis sa Romans 12, if it is teaching, then teach. Ayan, sa NIV. No? If it is teaching, kung ang kaloob mo ipagtuturo, then magturo ka. Imperative, no? Then teach, no? So inuutusan, imperative. Imperative yung mood. Kaya kita nyo, lalo na sa sa magagip ng pinagamitan ng communication, no, ng words. Kaya lagi yung imperative yan, no? Kailangan kasi napakahalaga niyan yung gift of teaching. Kayo? Ngayon, next. Teaching gift also carries the idea of the ability to instruct with clarity and confidence in explaining God's word. Yung clarity po, na-capture na natin sa una, no? Ang didiin ako rito yung confidence
in explaining God's word. Ang isang binigyan ng gift of teaching, ano ho yan over time, mga kapatid, kakaroon siya ng mas malalim na kumpiyansa sa sarili niya na magturo, no? First, any gift, no, especially yung mga teaching gifts, no, exhortation, no, halimbawa yung paglilid, lahat yan sa una talaga medyo wala tayong kumpiyansa. Pero as we get used to it, habang pinapractice po natin, ginagamit natin, nagkakaroon tayo ng confidence. No? Kaya halimbawa, kung Sunday school teacher ka, bago ka, halimbawa, gusto mo maging Sunday school teacher, o halimbawa, naka-attend ka na ng word ministry, natapos mo. Pero wala kang experience. So, sa unang mga pagtuturo mo, unang buwan, 2, 3, medyo wala kang ganong kumpiyansa dyan. Wala. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ka na ng confidence. Why? Kasi na-utilize mo na no? Pumapasok ka na doon sa experience. Doon, kumbaga sa practicum, nagagamit mo na siya. Kaya, una talaga medyo kakabang ka. At may time siguro, yung mga estudyante mo, minsan nakatungang siguro medyo hindi pa nila mag-gets yung tinuturo mo. Bakit? Kasi, although may gift of teaching ka, yung kumpiyansa mo, medyo mababa pa. Okay lang ho yun, mga kapatid. Okay lang talaga yun kasi, kumbaga, later on, in the passing of time, yan, magiging na kayo, confident. Hindi na yung parang kakabakabahan ka, tama kaya yung tinuturo ko, naintindihan kayo ng estudyante ko. May mga time, ganun siguro sa mga unang pagtuturo. Pero later on, yung kumpiyansa niyo, yung confidence niyo sa inyong sarili sa pagtuturo, aangat. Kaya, kumbaga, pag nagturo ka na, no? Whether Sunday school setting, whether sa exhortation, na imbitahan ka mag-exhort, may kumpiyansa ka na, no? Pagtayo mo, alam mo na yung sasabihin mo, alam mo paano sisimulan, alam mo paano i-develop, at alam mo paano tatapusin. Yan. So, yung confidence, yung clarity, this ko na yun, sa one, no? Yung ability to expound, to explain yung salita ng Diyos. Those who have gift of teaching shows greater interest in studying God's word. Ayan. Ang isang quality o characteristic ng isang may gift of teaching, po mga kapatid, mas malaki ang interest niya sa pag-i-engage sa salita ng Diyos. Generally speaking, lahat po tayo dapat bilang mga Kristiyano, dapat interesado tayo, di ba, sa salita ng Diyos. Dapat alam natin yan, binabasa natin yan. Generally speaking. Pero yung may mga gift of teaching, iba ho, meron silang greater degree ng interest sa pag-aaral, sa pagme-meditate ng salita ng Diyos. Dapat lang kasi magtuturo ka . So kailangan you have a greater amount of time should be spent sa pag-aaral at pag-prepare ng salita ng Diyos, especially kapag magtuturo ka na. Halimbawa, naimbitahan ka mag-exhort at nabigyan ka ng topic, no? Kailangan na may interest ka sa salita ng Diyos. At yun po yung quality ng isang may gift of teaching. Parang walang iniwan niya sa ganito, no? Yung kung meron kayong mga teleserye na inaabangan, no, na ayaw niyong ma-miss, no? Gusto niyo laging napapanood per episode, anong season man yan, season 100 na yan. Dahil interesado ako sa teleserye, lahat yung papanoorin niyo. Ganun din ho, no? Pag meron kang gift of teaching, meron kang extra meron kang excitement, meron kang extra sabihin na natin interest, no, doon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pag meditate compared to sa ibang mga Christians na walang ganoong gift, no? Hindi ko sinasabi na yung walang gift of teaching hindi nagbabasa ng salita ng Diyos o walang interest. Hindi ho. Sinasabi natin ganito, mas mataas ang interest, no, mas natatagalan ng isang may gift of teaching ang magbabasa sa salita ng Diyos kasi kailangan niya yun, no? Kumbaga binibigyan siya ng espiritu ng Diyos ng interest, no, ng excitement para pag-aralan ng salita ng Diyos. So kung meron kang gift of teaching, yan, mararanasan mo yan, mararamdaman mo yan. Okay, ho? Sumunod, those who possess this teaching gift
ito na yung sabi ko, related to this, can spend a longer period of time in reading and studying God's Word. No? Ang isang ang isa pong may gift of teaching na Kristiyano, hindi agad siya na papagod o naboboard ng madali kapag siya po ay nakatunghay sa salita ng Diyos. No? Yun ang katangian ng isang may gift of teaching. He or she can spend 1-2 hours studying God's Word, napag-aralan niya, binabasa niya. Minsan nag-read lang siya, binabasa niya lang, parang Bible reading lang. Gusto niya lang magbasa, no? Hindi agad siya naiinip, hindi agad siya napapagod, no? Yun po yung katangian ng isang gift of teaching, no? Sa kanya, ang bago mapagod na mag-aaral ng salita ng Diyos, it will take a while, no? At bago niya siguro sarahan o iwan yung pag-aaral ng salita ng Diyos, ang may gift of teaching, alam niya na meron na siyang nakuha, no? Alam niya na nagkaroon na siya ng enough time para makita niya, mapag-aralan niya yung dapat niyang malaman, mapag-aralan o dapat niyang maituro, no? Intindihan natin. Kaya kung meron kang gift of teaching, ay ibig sabihin na kung ganito yan, yung mga sa worship, diba? Sa worship team. Kung ang worship team, ang mga worship leaders, mahilig yan, makinig, diba? Ng worship songs, ng praise songs, no? Mas na-excite sila, mas pinipili nila na laging narinig yun, napag-aralan nila, no? Hindi ibig sabihin na yung ibang mga miyembro walang hilig sa praise and worship. Hindi iba lang talaga yung yung nasa team ng worship team, kasi yun sila no? Yun ang kanilang gift yung sila gamitin sa worship, sa praise, no? The same is true sa gift of teaching, no? Yung may mga gift of teaching, kaya niya mag-spend ng many hours, hindi siya agad naboboard o natatired, no? Siya yung lagi siyang merong gusto, kumbaga, sa pagtunghay sa salita ng Diyos. Amen, no, mga kapatid? Ayun, those who are given the gift of teaching are delighted in seeing others growing and learning from God's Word. Ito naman po yung ang gift of teaching, like other gifts, no, na may kinalaman na kayo ay na may kinalaman sa mga tao, tuturuan ninyo o ililid ninyo, no? Wala nang pinakamasarap na feeling kapag yung tinuturuan mo o yung pinag-uunahan mo ay natututo o nalago, no? Kaya yun ang isang reason bakit ang isang merong gift of teaching na Kristiyano, bakit siya tumatagal na magturo, sa Sunday school o kapag siya ay na-assign na mag-lead ng Bible study. Bakit kaya niya itong tanggapin agad at he or she can persevere? Halimbawa ng mga isang taon, no? Hindi agad siya nagigiwa. Bakit? Kasi ang isang incentive o ang isang parang reward, nakikita niyo po, yung tinuturuan ninyo, ba't nalago? Di ba? Nagmamature sila. Ayan. Di ba, naikwento ko na sa inyo na may mga naturuan ako sa Sunday school, yung maliliit na bata. No? Nung lumaki sila, nagpatuloy sa Panginoon, nag-mature, siyempre, isa kayo sa ginamit. Isa ka sa ginamit, kaya sila lumago. Di ba? Kung ikaw ay Sunday school teacher or Bible study leader o exhorter, natuwa ka dahil bahagi ka ng kanilang paglago spiritually. So, yung mga, ito po, magtuturo kayo. Ngayong taon na ito. Assuming na nagsimula na yung ating Sunday school o sa ating mga outreach Bible study, no? Ang isang palagi expect nyo na yung tuturuan ninyo hihipuin ng Diyos yan, no? Lalago yan, matututo yan, magmamature yan. Kamukha po din noong mga baguhan kayo, hindi ba? Tinuruan kayo ng mga ate at kuya nyo. Di ba? Hindi nyo nga inisip, lalago ba ako? Magmamature ba ako? Pero ito di ba? Many years after, di ba? Ayun, nag-unti-unti, lumago kayo. In fact, ginagamit nga kayo ngayon. So, lahat po tayo magsisimula bilang baby Christian. Kailangan may umaakay, kailangan may nagtuturo. So, pag ikaw may teacher ng salita ng Diyos, exhorter, Sunday school teacher, Bible study leader, ito yung dating i-anticipate mo. Matututo ito. Lord, tulungan mo ako ma-inspire, maging confident, maging diligent,
na mag-aral ng salita para pagturo ko sa mga estudyante sa church, makapture nila yung salita. And through that, lumago sila unti-unti. So, rewarding yun, di ba? Rewarding yun. Kumbaga, ginamit tayong instrumento. No? Of course, hindi lang tayo. Pero isa tayo sa mga ginamit para ang isang baby Christian, ang isang youth, ang isang teenager, no, ay lumago at mature sa Panginoon. At gusto kong emphasize, dahil yan sa gift of teaching, may nagturo. Okay ho? Praise God. Ang sabi po sa 1 Corinthians, sumunod, the gift of teaching is so important because it guards and protects the church from entertaining and believing false teachings or doctrines. No? Ito ang maganda sa gift of teaching. No? Mahalaga siya kasi para siyang guard post, no? Para siyang gwardiya. Ang mga teacher po sa Sunday school, mga exhorter, mga Bible leader, para ho kayong mga sundalo, no? Ang inyo po mga tauhan ay ang mga tinuturuan nyo ang salita ng Diyos o mga Sunday school students ninyo. Tapos po kayo yung pinaka-leader nila. Sila po yung parang mga sundalo, kayo po yung pinaka-opisyal, yung officer. At kayo po yung nangangalaga sa kanila, nagbabantay sa kanila, para para hindi sila maligaw sa maling turo. Sabi po sa 1 Corinthians 12:28, and God has placed in the church, first of all, apostles, first apostles. Pag sabi pong, bakit first? Kasi yung apostles, sila po yung nagpapahayag ng gospel. Yung apostles referring po, no, doon sa mga 12 disciples yan. Of course, sa early church, yung mga second generation na nag-proclaim ang salita ng Diyos, nag-evangelize. So, sila yung first apostles, sila yung foundation. Second, prophets. Sinabi yung prophets, hindi yung nanghuhula, hindi ho. Sinabing prophets, yung pong binibigay niya, yung salita ng Diyos, yung message ng salita ng Diyos ng sense of urgency. Thus saith the Lord, di ba? Thus saith the Lord. Yan ay tingnan niya sa King James Version. Ginagawa ng isang prophet, no, na yung sa Old Testament, yung binigay ng Diyos na mensahe, ginagawa niyang, pinoproclaim niya with sense of urgency. No, kailangan mag-act tayo, o yun yung prophets. And then, sabi, third ay teachers. Tingnan nyo, third, teachers. Anong gagawin? Yung teachers, yun ang mag-stabilize ng faith ng mga na-convert, ng mga na-born again. Nagplant ang mga apostles, nag-evangelize sila. Tapos, yung mga prophets naman, sinabi na ng urgency, ng kahalagahan ng church, ng salita ng Diyos. Tapos po, yung papasok ng mga teachers, sila po yung mga nalaga, magtuturo para tumibay sa panampalataya, mag-mature yung mga na bagong na born again. Amen po tayo doon, mga kapatid. Amen po tayo doon. Kaya, kita nyo ho, ang gift of teaching, crucial po siya. At lalo ngayon, no, sa napakaraming mga turo na naglilipanan, hindi ba? Palad natin kapag meron nagtuturo sa atin ng tama, mga Christians, ate, kuya, na binigyan ng ability or gift of teaching para po ang isang function ang isang nagagawa is maiiwas po tayo sa mga maling turo o doktrina. Next, exercising the gift of teaching is a serious responsibility because it carries an accountability before God. Nga lang ho, nga lang. Pag tayo po ay teacher, whether ito ay Sunday school teacher ka, ikaw ay exhorter ng church, or Bible study leader ka, o in whatever capacity na ang linya mo, ang gift mo ay teacher ka, ano yun? Tremendous yung responsibility, seryoso. No? Accountable po tayo sa Diyos. Tingnan po muna natin yung James chapter 3 verse 1. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Ayo, sige, tingnan po natin. Pag-aralan natin na ito. Bakit ba ganito? Pastor, di ba sabi nyo, mas maganda maraming teachers sa church. No? Mas maganda, maraming may gift of teaching. Dapat sabi ni James, not many of you should become teachers.
No, bakit ganon? Kasi nga ho, kung wala kang gift of teaching at ang nangyari yan doon sa early church at pinangasa mo magturo, malamang na malamang, no? Magkakamali ka ng ituturo. Instead na mapunta sa tama yung church, mapupunta sa mali at yun po ay accountability sa Diyos. Kaya sabi ni James, huwag kayong mag-aspire na maging teacher kasi yung sa early church, prestige maging teacher. Pero nyo, tatayo kayo, nakikinig yung church. No, prestige yun eh. Merong clout of influence. Parang medyo bigatin ang dating mo kasi teacher ka ng salita ng Diyos. Especially sa early church na kumbaga pinoform pa lang yung church. Kaya ang mga teachers doon talagang kumbaga respetado. Kaya sabi ni James, hindi naman dapat lahat kayo magturo. Dahil lang ang give of teaching, it carries influence, parang pang sikat, gano'n. Hindi naman dapat. Sabi niya, because you know that we who teach us, sabi niya na James, kami na nagtuturo, apostle sila, at maybe ibang mga second generation ng mga leaders will be judged more strictly. So, eto lang po, no? Kapag tayo ay nagtuturo ng salita ng Diyos, we see to it na una, nag-aaral tayo, tama yung tinuturo natin, at yung tinuturo natin, ginagawa din natin. No? Kasi otherwise, mga kapatid, we will be judged by God. So, merong solemn responsibility ang maging teacher. No? Kung magtuturo tayo, halimbawa, gusto ko maging Sunday school teacher, gusto ko maging exhorter sa church, gusto maging Bible study leader. Okay yun. Assuming for the sake of argument, meron kayong give of teaching. Pero, pag gano'n na, nagtuturo na kayo, binigay na sa inyo yung ministry, inappoint kayo na exhorter, inappoint kayo na Sunday school teacher, tinanggap kayo na Bible study leader, kailangan mag-aaral talaga, papag-aralan yung lesson. Kung walang lesson, gagawa kayo, sarili sikap muna. At talagang seryoso yung pag-aaral. Tama yung sinasabi. Walang ibang agenda. Hindi para maitaas ka, hindi para sumikat ka, kaya ka nagtuturo, hindi o. Kasi pag ganoon, tayo po ay accountable sa Diyos. Ang gusto lang po ng Diyos, gamitin lang tayo as vessels, yung mga may gift of teaching, gamitin tayo as vessels para po para lumago yung church, mag-mature yung church. Amen, no? Kaya yun lang po, no? Kapag tayo ay Sunday school teacher na, Bible study leader na, exhorter na tayo, na-invite na tayo ng mga org o ng mga ministries para magsalita, at tandaan natin accountable tayo sa Diyos. Tatayo tayo, magtuturo tayo, isa lang ang agenda natin. Maturuan, ma-exhortan, ma-encourage ang tinuturuan natin ng tama sa ngayon sa salita ng Diyos. At gagawin natin yon para sa ikalalago ng church at para sa kapurihan ng Diyos. Amen ho? Hindi para sa atin. Praise God. Tapos po, the gift of teaching is carried out in a formal setting. Yan. Ang gift of teaching po, kadalasan, mga kapatid, especially sa setting ngayon, sa context ngayon, formal siya. Sinabing formal, mga kapatid, ibig sabihin, meron siyang sistema, halimbawa Sunday school ministry. Formal ho yan, di ba? Kasi bago magsimulang service, may Sunday school tayo. O ngayon, sa panahon natin, mukhang gagawin ata natin yan Sabado instead na Linggo. Pero ganito lang yun, mga kapatid. Formal siya kasi merong mga aaten. Mga bata man yan o teenager. No? Tapos, siyempre, upo yan sila. Tapos, merong lesson. Tapos may magtuturo. Talagang formal. No? May opening prayer, may naiintindihan po natin. Mostly, ang gift of teaching is carried out in a formal setting. Ganun din naman sa pag-exhort, halimbawa, teaching sa pag-exhort. Formal din ho yan. No? Sunday school, pagtuturo ng Sunday school, formal. Kahit sa Bible study, formal din ho yan. Kasi meron pang kung kinakailangan, may kantahan pa nga dyan, di ho ba? In other words, bago may lesson na ituturo. Hindi siya, yung give of teaching, hindi siya basta turo na lang. No? Hindi ho gano'n, meron siyang setting. May time siya, halimbawa 8 to 9, halimbawa. Tapos, ano ang gagawin sa merong, minsan nga may assistant teacher pa. Di ba? Minsan may kantahan pa, no? Yung mga bata. Ang dami ho. Formal po siya, no?
yung gift of teaching is carried out in a formal setting. Kahit naman sa seminar formal ho yan, no? Hindi informal yan ang setting. Kaya kita ninyo na dahil formal ang setting, usually, no, most of the time, formal ang setting ng pagtuturo, kailangan handa ka talaga. Kasi ano ano yun kumbaga may sistema yun Pag hindi ka handa, obvious yun, malalaman, mahalata ang tinuturuan mo na hindi mo napaghandaan yung tinuturo mo. Ano yun? Pag formal setting, ano yun? Halat ng tayo. Parang worship service. Formal setting yan. Nagturo ko o nag-preach ako, hindi ako handa. Alam niyo yun, no? Kumbaga, hindi ko napaghandaan maigi man sa alam niyo yun, no? At obvious yun, kasi formal yung setting Biro mo. Nagkasalita ka, tapos lahat nakikinig sa'yo, tahimik na tahimik, ikaw na nagsasalita, tapos ikot-ikot lang yung topic mo, hindi mo matumbok, hindi mo ma-drive home yung point mo kasi nga hindi mo napaghandaan, no? Yun ang isang tatandaan natin. Pag ang gift of teaching, formal ang setting niyan. Kailangan lagi tayong handa. Okay, lastly, sa gift of teaching. The gift of teaching is associated with the gift of service, mercy, and exhortation. Buwan tayo sa service, no? So ang gift of teaching, no? Pag tayo nagtuturo, in effect, meron tayong gift of service, no? Kasi naglilingkod tayo sa church bilang teacher. Kailangan mo, pag teacher ka, no, sa church, Sunday school, exhorter ka, Bible study leader, meron kang time na para mag-aral, no? Pinapag-pray mo, minimeditate mo yung lesson. Ano ba ituturo mo? Mag-exhort ka. Papag-aralan mo yun, ipapag-pray mo yun. So, in effect, binibigay mo yung buhay mo, no? You are serving your life sa church through your teaching. Kaya ang meron pong gift of teaching, meron po siyang gift of service. No? Kaya niyang meron siyang willingness to serve. And he or she serves through teaching. Sa teaching capacity. Mercy, no? Pag sabi yung mercy, halimbawa, nag-announce, hawa na tayo ng Sunday school, whether virtual, kung virtual. Halimbawa, yung mga nanay ang magtuturo, meron lang lesson, or sa Sunday school mismo, naghanap ng teacher, kapag ikaw ay nag-volunteer, kasi, ma'am, basta gusto ko magturo, kasi naawa ko sa mga bata para gusto ko sila, mailapit sa Lord. Ayun, meron kang gift of mercy. Kaya mo gusto magturo, ang isang nag-motivate sa iyo is that yung gift of mercy, no? Nag-manifest, no? You want to be a part ng buhay ng tuturuan mo estudyante, whether youth or whether children. So gusto mo maging bahagi ka sa pag-mold ng kanilang character through the teaching of God's word. So in effect, nagkaroon ka ng burden, nagkaroon ka ng mercy. Amen po tayo doon. Okay. Lastly, ito ay related sa exhortation. Kadalasan, no? And the gift of teaching is associated with the gift of service, mercy, and exhortation, which ito yung susunod na topic natin, no? Kadalasan, baka nga 99 or 95%, yung merong gift of teaching, more often than not, meron siyang gift of exhortation. Ayan. Para silang twin gifts, parang kambal. No? So, yung gift of teaching, meron kang gift of teaching, most likely, binigyan ka rin ng Lord ng gift of exhortation. So, before we go to sa gift ng exhortation, mga kapatid. So, kung merong, pag-explain ko, kung parang pasok sa lahat to, sa pakikinig mo, nakaka-relate ka, nakaka-identify ka sa mga qualities, characters, ng characteristic ng isang merong gift of teaching. Then, most probably, meron kang gift of teaching. So, it's about time to harness it. Gamitin mo para sa church and para sa Lord. Nang tayo sa gift of exhortation. Okay. The gift of exhortation is the ability to beseech, exhort, call upon, to encourage, or to strengthen. Ang dami, no? Pero related ideas lang yan, no?
yung beseech na medyo old English yan. Di ba yung King James sa Romans 12? I beseech you, brothers. Isang strong plea, no? Isang appeal, no? Very strong. O, ako ay hirap tagalugin ng beseech eh. Ayun, ako yung nagsusumamo sa inyo. Ayan, I beseech you. Ayan, no? So, pag sinabing exhortation, believe to beseech, no? Yung talagang yung punong-puno ka ng passion, no? Para lang mai-drive mo yung gusto mong sabihin. Exhort, ang isang minyan, encourage. Call upon, no? Pag sinabing call upon, yung kinukuha mo yung attention nila. Ginigising mo, parang niyuyug-yug mo. No, doon sa topic mo, para mag-exhort ka. No? You are calling upon their heart, their mind, para mag-respond. No? Tapos yun nga, to encourage, palakasin, or to strengthen. Kayo. Ngayon, saan natin? Like the gift of teaching, exhortation gift makes use of words to carry out its purpose. Di ba? It is a communicating ability designed to inform or instruct sa gift of teaching. Yung gift of teaching po is to inform and instruct. Ayan, no? More siya sa ganun pala yun. Yan. No, instruct. No? Halimbawa, ang topic sa Sunday School, halimbawa, o sa Bible study ay sabihin natin na yung maging matatag tayo pag dumadaan tayo sa pagsubok, kasi sabi ni Peter, tayo ay magkakaroon ng ang ating pananampalataya ay lalakas, no? Titibay, no? Pag yun ang topic mo sa teacher, no? I-inform mo yung fact. Ano yung fact? Ano yung totoo na sinasabi tungkol sa pananampalataya? Ng pananampalataya natin, dapat subukan, dapat i-test para lalong tumatag. No? So, to inform or to instruct. Kayo? Sa gift of exhortation, to encourage or challenge or i-challenge. No? So, paano may transpose? Mula yung 1 Peter chapter 1, 6-7, yung di ba, ang topic ko doon ay yung ang ating pananampalataya ay katulad ng isang ng isang pinto na pinapadaan sa apoy para dumalisay, di ba? So pag nagtuturo ka ng Sunday school, ano ho 'yon? More siya sa ini-inform mo, tinuturo mo, no? Ini-establish mo yung fact. Of course, later on, may application din, no? Tina-challenge mo din sila. Pagdating sa exhortation, ang pagde-deliver po iba. Okay, iba. Sa teaching, mas siya, mas suppress. No? Mas suppress siya. Sana mag-gets niyo, no? Sunday school tour siya ito. Sabi ni Peter, na pag tayo may pananampalataya. May pananampalataya natin. Una, yan ay sinusubok. Number 1, no? Pangalawa, paano ito susubukin? Katulad daw ng ginto, papadaanin sa apoy para dumalisay. Ganun din ang ating pananampalataya, dadaan sa apoy. Ibig sabihin, problema, pagsubok, no? Teaching style, no? Ini-inform mo, factual. Pag translate mo yan, transform mo sa exhortation, iba na. Parang preaching na yan, no? Nag-i-inform ka rin, pero meron ng kasamang challenge. Meron ng kasamang, pag-i-exhort. Ginigising mo sila, kumbaga niyuyug-yug mo, mga kapatid. Ayan, no? Yung bang style ng delivery, iba na. Ayan. The same subject matter, pero yung style ng delivery, nagbabago. Mas merong passion. Mas passionate pag nag-exhort ka. Hindi ibig sabihin na walang damdamin yung may gift of teaching o yung pagtuturo. Hindi ho. Ang sinasabi lang natin, ang tinutumbok, no, ang pinipinpoint ng exhortation, hindi lang yung mag-establish ng fact o ituruan ng truth tungkol sa 1 Peter 1:6-7, kung hindi yung pag-challenge, no? Yung pag-challenge, yung paghamon. Kaya merong may passionate. No, iba ho ang delivery niya.
ba sinasabi ko naman sa inyo, ang gagawin ko pong pag-sermon ay mix teaching and preaching. Or teaching and exhortation. Di ba? Minsan, sinasabi ko sa inyo yan, may tayo ako na teaching lang, di ba? Wala ako yung mga may passion, di ba? Sumisigaw ako. Kasi pag gano'n ako, exhortation yun eh. Yan na challenge yun na. Yan. Ayun, hindi ibig sabihin naman na kapag nasa Sunday school setting ka, Bible study setting ka, hindi ka na yung mag-challenge, mag-exhort. Hindi ho. Kasi sabi ko lang ganito, yung style ng delivery, doon naghihiwalay. Parehong text, parehong passage, parehong yung nilalagay yung truth, yung information, no? Pero pagdating sa delivery, mas passionate yung exhortation kasi gusto mo mag-decision sila. No? Gusto mo sa sinabi mo, gusto mo sila makuha mo yung kanilang yes, no? Yung kanilang pag-agree, yung kanilang pag-amen. Okay ho mga kapatid? I hope in distinction makita ninyo. Okay? The gift of exhortation is also called the gift of encouragement. Ayan. Kaya nga kita nyo, exhortation, beseeching, di ba? Ano pa? Sabi diyan, nawala ko. Ayan, the gift of, yan, call upon, encourage, strengthen. Ayan, no? Ngayon, sabi, the gift of exhortation is also called the gift of encouragement. So to encourage, is to give someone a timely word, a counsel, or a gesture of concern, which enable a person to be hopeful, confident, and felt assured in any hard situation at hand. Wala tayong dyan. No? Sabi natin, ayan, mahalaga yan. No? Okay, tignan nyo, ulitin ko. To encourage or exhort. Ayan. No? So, ang isang tawag sa gift of exhortation ay gift of encouragement. Ano ito? No? Whether to encourage or to exhort, the same. Gift yan. No? Isa lang yan. No? Is to give someone a timely word, a counsel, or a gesture of concern, which enable a person to be hopeful, confident, and felt assured in any hard situation at hand. Ito po yung, okay, scriptures muna tayo. Sabi sa 2 Timothy chapter 4, verses 2 to 3. Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage. Kita nyo, encourage, no? Encourage with great patience and with careful instruction. Careful instruction, teaching yan, no? Instruction, teaching yan. For time will come when people will not put up with sound doctrine. Ngayon, no, mga kapatid. Yung pong sabi natin, sa pinapag-aralan natin, ang isang tawag sa gift of exhortation is gift of encouragement. Why? Kasi po, ang gift of exhortation, flexible siya. Ayan. You did not exhort in a formal setting. There are times, ang exhortation ay formal ang setting. No? Kamukha ng Sunday school or Bible study, pag-lead ng Bible study. Okay ho? O yung preaching, formal yan. Pero ito ang flexibility ng gift of exhortation. Meron po siyang informal setting. Pwede nating magawa. Kaya dito, pag kayo po ay nagbibigay ng advice o ng payo sa isang, minuwapi sa inyo isang Christian o kaog nyo, no? Problema ako eh. May decision akong gusto mangyari, hindi ko alam paano eh. Tapos nandun kayo at in-encourage nyo siya, ginabayan nyo siya, tinulungan nyo siya, kung ano yung pwedeng gawin. Yung po ay informal na pag-i-encourage. Exhortation yun, pero informal yun. Di ba? Hindi mo siya tinulungan in a formal setting. Hindi, in-encourage mo siya. Binigyan mo siya ng advice, ng word of counsel. No? Para maging, siya, yung gumangang kanyang kalooban, para siya po ay magkaroon ng kumpiyansa, magkaroon siya ng pag-asa na yung sitwasyon niya, okay pa rin yun. May magandang mangyayari doon. So kung nagugulo siya sa isang desisyon, magliliwanag yun kasi gagabay siya ng Diyos. In-exhort po natin siya. Informal yun, mga kapatid.
Informal yun. Hindi mo kailangan ng pulpito para gawin yun. Yun ang ganda sa gift of exhortation. Hindi mo kailangan na nasa katayo ka at tinuturuan, in-exhort mo ang grupo ng mga tao. Hindi. Ang isang flexibility ng gift of exhortation is yun nga, pwede kang magbigay ng counsel, payo, or even to pray for him or for her. Yun po ay pag-exhort. Gift of encouragement yun. Exhortation yon in an informal setting via counseling, pag-encourage, pag-pray sa kanya. Exhortation yon. Gift of exhortation yun, gift of encouragement yun. Isa lang yun. Ano? Hindi naman po natin, no? Kaya kumbaga dito natin makikita yung other side ng gift of exhortation. No? Hindi lang siya sa formal setting. In an informal setting, magagamit ang gift of exhortation. Next. Those gifted with exhortation are sensitive and are other-centered. They are sympathetic to others who are burdened in life. Kaya kita nyo ho, pag meron po kayong gift of exhortation or encouragement, ito po ang isang katangian. Sensitive po kayo sa plight ng inyong kapwa, especially sa church setting, no? Pag may nabalita kayong may sakit o merong namumroblema, may nakabibigatan, nandun ka agad. Nabalitaan mo si sister ganito, parang may pinagdadaanan o si brother, naalaman mo ngayon. Indirectly, information. Nang biglang maramdaman mo, nakakaroon ka ng burden. Why? Kasi, sensitive ka. Kung meron kang gift of exhortation or gift of encouragement, sensitive ka, other-centered ka. Hindi kayo walang pake. Di bali, hindi naman akong may sakit, okay naman ako. Di bali. Talagang gano'n. Naman tayo may mga pinagdadaanan. Hindi ka gano'n. Pag gano'n ang attitude mo, wala kang gift of exhortation or gift of encouragement. Kasi kapag meron kang gift of exhortation or gift of encouragement, madadala ka, mabibigatan ka. Ganun ba? Sakit pa siya? Ganun ba? May posibilidad ba mawala siya sa trabaho? Ikaw na merong gift of exhortation, dahil kaysa sabihin mo lang, intindihin mo, other-centered ka. So you will spend time, lalapitan mo siya. Kapatid, mabalita ako, ganito. So okay, pag-pray kita. Exhortation yun. You are exercising the gift of exhortation or encouragement. O rakbayan mo siya. Pwede hindi mo pag-pray. Pwede mag-alala. Di ba sabi sa 1 Peter 5:7, ayun, exhortation ho yun. In an informal setting. Yan. So, pag meron kang gift of exhortation, gift of encouragement, isa lang siya, yung ka-sensitive ka, madali kang mag-burden. Madali kang matouch ng situation ng iba. So kapatid, kung ganun ka, malamang meron kang gift of exhortation. At tingnan niyo mga kapatid. Naisip ko lang ngayon as I'm explaining this. Pwede rin na kapag meron kang gift of exhortation, mas ginagamit ka in an informal setting rather than sa formal setting. Which kasi maya-maya or sa ating seminar, yun po yung ituturo natin. Yung tungkol sa, di ba, sa exhortation. But sa Sabado na yan. Meanwhile, ito na po, yung sumunod. The gift of exhortation is carried out both in informal and formal settings. Kanina po, mapapansin natin sa gift of teaching? Ano sabi ko kanina? Ang gift of teaching po, nagtatrive lamang siya kadalasan, palagay ko nga palagi, in a formal setting. Palaging formal ang setting. Bible study is a formal setting. Sunday school ministry is a formal setting. No? Yan, teaching yan. Formal ho yan. Ang kagandahan, sa pag meron kayong gift of exhortation or encouragement, mga kapatid, you can do it formally or informally. Kamukha mo kanina, yung example ko. Na-exercise po natin, diba, yung gift of exhortation or encouragement natin, that's sa pagbibigay lang ng payo. Nilapitan lang natin yung kapatiran natin. Inakbayan natin,
Hawakan natin sa braso, kaya mo yan kapatid. Yung nga lang ang sabihin nyo eh. Exhortation na ho yun. Kaya mo, ipapag-pray kita palagi. Huwag kang malungkot. Yung iba naman ang mga pinagdadaanan. Ikaw yan. Pero hindi tayo pabayaan ng Diyos. Informal yon. Informal setting yon. In that sense, you are exercising your gift of encouragement or exhortation. Pero sabi natin, ang exhortation ay meron siyang aspect na formal ang setting. Ayan. Formal ang setting. That is why, kapag halimbawa, isa sa inyo, biglang after ng seminar natin, no? Brad or sis, pwede ka bang mag-exhort? Kasi merong fellowship ang youth o may fellowship ang SIN, o may fellowship ang tech group. Meron ito. O merong parang merong parang nanlalamig yung iba yung men's yan ba o yung women's. Pwede ka ba mag-exhort? Ayun. Pag tinanggap niyo ho yun at nag-exhort kayo, sa isang fellowship yung mangyayari, di ba? Sa isang gathering yun. Formal na yon. Kasi may pulpito na kayo nun eh. Nakatayo na kayo, tapos sila nakaupo. Nagde-deliver na kayo. Formal setting na yon. Parang katulad ng Sunday school, katulad ng pagtuturo sa Bible study. Guess mo natin? So, it is carried out formally when done through a pulpit as a speaker or as an exhorter. Kaya po mga kapatid, yung worship service natin, palaging formal setting yan. Hindi yan nagiging informal setting. Palaging formal. Kasi mag-exhort ako o mag-preach ako. Formal yon, no? Tapos halimbawa, biglang may gawain pala sa hapon. Halimbawa, ang tech group, ang worship team. O halimbawa, merong seminar. Pero bago mag-seminar, halimbawa, may mag-exhort. O formal setting yon, no? Kasi hindi out of the blue, biglang tinawag ka, inimbita ka mag-exhort. Ito yung date. Halimbawa sa February 10, halimbawa lang, ito ang topic, formal na yon. So maghahanda ka ngayon. Pero again, hindi ka magtuturo ha. Hindi ka mag-i-inform lang, kundi mag-exhort ka. No, i-challenge mo sila. Magbibigay ka ng appeal, yung beseeching. Irarally mo sila doon sa topic na binigay sa iyo to respond to sa topic with a sense of urgency. Amen ba mga kapatid? So, sumunod. Sana po, no? Kasi mahirap kasi pag ganito nga eh. Hindi tayo kayo nakakapagtanong, no? But anyway, alam ko, sana may gift of teaching ako na naiintindihan niyo yung mga sinasabi ko. Sumunod, those gifted with exhortation usually possess also the gift of teaching. So vice versa. Di ba? Kanina sabi natin, kapag meron kang gift of teaching, more likely meron kang gift of exhortation. Pero sa reverse, mga kapatid, automatic eh. Kapag meron kang gift ng exhortation, sigurado meron kang gift of teaching. Kasi you cannot exhort something from God's word without even understanding it o grasping kung ano yung talk mo. Pero hindi lahat ng teacher kaya mag-exhort. Although sinasabi natin na twin sila. Merong mga teacher may kapasidad na mag-exhort. Pero hindi lahat. Pero usually ang exhorter ho mga kapatid, meron silang ability talaga na mag-teach. Hindi mo natin. Kumbaga magkadikit sila, no? Pero bihira naman din 'yon, no? Kaya ganun sinabi ko kanina, no? Pag meron kang gift of teaching, malamang meron kang gift of exhortation. Pag meron kang gift of exhortation, malamang meron kang gift of teaching. Kumbaga, ang porsyento lang ng difference, very minimal lang. Those gifted with exhortation, the gift of teaching is done usually in a formal setting, di ba? Ayan. The gift of teaching is done usually in a formal setting. Ayan, Christian education, seminary teaching, or in seminars. Pag kayo po ay professor sa seminary, sa Bible school, yun. Gift of teaching yun, no? Tapos, or sa seminar, no? Teaching mo ang ginagamit doon. Okay? And then, lastly, the gift of exhortation is associated with the gift of, again, mercy,
Ito na, medyo may na-add na wala sa teaching. Shepherding or pastoring and service. Kanina, ang dalawang nag-appear sa teaching ay mercy, service, di ba? Pero niya sa teaching, ministry o sa gift of teaching. At dito sa gift of exhortation and or encouragement, papasok yung shepherding or pastoring. Okay nga. Kita nyo, pag meron po kayong gift of exhortation, pag meron kayong gift of encouragement, in effect, tinatagdan niyo yung related gift ng shepherding. No? Meron kayong tender heart. Meron kayong shepherd's heart. No? Na pag medyo may nanghihina, nanlalamig, na katim mo, or ka-org mo, burden ka. So, kapag meron kang gift of exhortation, meron kang gift of shepherding, no? Yan yung highlight yan. Yan yung prominent yan. So, merong gift of exhortation. Of course, service, paglilingkod yun, di ba? Katulad ng isang teacher na may gift of teaching, naglilingkod sila. Kasi you spend time, no, para mag-aral, para mag-prepare, no? You spend your resources, pupunta ka sa church, o gasta ka, di ba? Gift of mercy, katulad sa gift of teaching, meron kang burden. Amen po? So, sa ating seminar, mas tututukan natin yung formal setting. Yung formal setting, no? Rather than yung informal. Kaya kasi tatayo kayo, as an exhorter, meron kayong audience, no? So, yun ang didiinan natin, hindi yung informal. Kasi yung informal, from time to time, nagagawa natin sa church yan. Kayo? So, closing thoughts, mga kapatid. Be a concerned and a responsible counselor or exhorter. Yan, ilang. Kapag meron kang gift of exhortation or encouragement, maging responsible. Pag nagbigay ka ng payo, whether solicited or not, situate na tama yun, situate na sangayon sa salita ng Diyos. Okay? Tapos, kung teacher ka naman, be a diligent teacher. Kailangan. Yan ang sa teaching ministry, kailangan diligent ka. Sinabi diligent, yung yung talagang masigasig ka. Kasi it requires time, it requires focus, concentration, magle-lesson ka, magpapag-aralan mo yun. Di ba, ang gift of teaching, usually, may regularity siya, di ba? Kung Sunday school teacher ka, di at least once a week, every week magtuturo ka. Kung Bible study leader ka, at least every week magtuturo ka. So, kailangan yung masigasig na pag-aaral. Unlike sa pag-exhort, hindi ka naman lagi mag-exhort linggo-linggo, di ba? Minsan nga, once a month, or minsan nga, sa isang buong taon, baka 3 beses ka lang ma-invite, mag-exhort. Ang sinasabi lang natin ganito, pag nag-exhort ka naman, see to it na, sabi natin, maging concerned ka at responsible. Sasabihin mo, tama yung pag-exhort mo. Pag teacher ka naman, maging diligent ka, masipag, preparado, at yung talagang i-master mo. Master your subject matter. Okay, ho? So, mga kapatid, yan po ang ating dalawang gifts na very related and relevant sa ating program or vision or direction sa 2022. Gift of exhortation, gift of teaching. Kaya in relation to this, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng labang uunahin ko. Split, kalimutan ko na. Parang tayo na seminar na muna. Ayan na muna. Hindi, seminar na muna. Sorry Sa seminar, exhortation seminar. Ito po ay sa January 8, alauna po ng hapon hanggang 2:30. Pero hindi naman siguro ganun katagal yan. Pa lang ho yan. In-estimate ko lang kasi baka may question and answer. Ito po ay face-to-face. Sa IVs, nag-add po tayo makaten. Pero alam ko na po na alam nyo na yung iba sa mga kapatiran natin, they can't make it on Saturday. Pero okay lang yun kasi may virtual naman tayo. So, ganito lang ang pagkakaiba. Hindi lang tayong makikita. Yun na, kaya nga face-to-face. Hindi makikita. Yung pong virtual, hindi makikita ng face-to-face. Pero nandun po, makakasabay kayo sa lesson kasi naka-PowerPoint po naman. So, yung pong nasa bahay na interesado, na hindi kayo pwedeng pumunta sa church,
I'm encouraging you, I'm challenging you to participate. At mayroon kayong ballpen, mayroon kayong sheet of paper diyan sa inyong bahay, dala niyo yung e-Bible ninyo, tapos sundan niyo po ako sa aking seminar. At yung pong namang nasa church, especially yung mga ni-name ko, I hope na darating po kayo. Kasi mahalaga yun. Kayo po yung nakikita ko na may mga gift of exhortation. So, maganda. At ito po ay open din sa ibang mga interesado. Gusto magturo ng Sunday School, gusto magturo ng BS, gusto yun, maging exhorter kayo. You are free to participate. So, siguro, ang tech group, o worship team, siguro bago mag-alauna, nandun na tayo. Sikapin ko, pero kumain na muna tayo ng tanghalian, Kumain na kasi, alam niyo na, dahil nga medyo nagigpit, baka mahirapan ng church mag-provide ng merienda. So kumain na po tayo ng tanghalian. Ayos na po yun. Bahala na tayo sa merienda natin, sa stock natin. Pero kailangan kumain muna tayo ng tanghalian. So, 4 na meetings lang po ito, 5. Depende nga yun pag napabilis ako, baka mapaiksi pa. Pero naniniwala po ako matututo kayo ng gusto. At matutuwa kayo sa ating seminar na gagawin. It will be productive, it will be fruitful on your part sa ministry kapag kayo ay meron ganitong gift. So we will start this coming Saturday. Then, of course, yung sumunod po nating announcement ay ito na. Ang magiging topic po natin dahil nga po tayo din ay merong ang vision direction natin is meron tayong bring a friend and be a blessing. Magkakondak tayo ng Outreach Bible Study. Yung iba sa inyo, may program na mag-distribute ng tracts. So ang topic ko sa susunod, para po maging relevant sa ating direction for 2022 is sharing the gospel. Yan po ay under ng Outreach Evangelism Ministry ng Church. So, yun po yung topic natin sa Straight from the Word. So again, kasi kung ito isi-seminar ko pa, masyadong hindi na practical . Mas maganda ito sa setting ng Straight from the Word, halos lahat tayo, makaka-attend virtually, Nakapag-take down tayo ng notes, naka-PowerPoint naman. So, tuturo ko po sa inyo, una, bakit kailangan tayo mag-share ng salita ng Diyos, tapos ano yung mga tatandaan natin sa pag-share ng salita ng Diyos, ano yung mga paraan para tayo makapag-share ng salita ng Diyos, yung gospel. Marami. Kaya, siguro, may ilang meetings po tayo sa Straight from the Word, yung po yung topic natin, how to share the gospel or yung salvation ng ating Panginoon. Praise God. Mga kapatid, I hope na tayo po ay natuto sa gabing ito sa ating first Straight from the Word na activity. Again, yung merong gift of teaching, people of exhortation, God bless you, praise the Lord, meron kayo niyan. Nawa ay gamitin po ninyo para sa paglago ng church at para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat at tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyo sa oras na ito, sa iyong salita na aming narinig about sa gift ng teaching at exhortation. Nawa po, ang bawat isa ay na-enlighten at naging bahagi o paraan itong aming gawain sa gabi ito para po magbigay ng challenge at encouragement sa mga gusto po na magamit yung kanilang gift para sa iyong kaluwalhatian. Bless mo po ang bawat isa na nakinig ng iyong salita sa gabing ito. Lahat po ng inyong ginamit para po maging possible ang aming Straight from the Word ay ngayong gabi ay bless mo po sila. Lord, datas po namin yung mga kapatid po namin na meron pong mga karamdaman o Diyos. Ang iyong pong healing touch ay dumali po sa kanila, Lord. Dala mo po sila, ano po ang kanilang mga katayuan ngayon. Let your healing touch and compassionate touch be upon them. Maranasan po nila yung agalingan, yung encouragement po mula sa iyo, O Diyos. Nawa, palakasin pa rin po ang mga kapatid kong ito. Hayaan mo nga po na lagi pa rin kaming umasa at magtiwala sa iyo sa anumang sitwasyon. Marami pong salamat, O Diyos, sa aming pamahinga sa gabing ito. Maranasan po namin
Bawat sa amin ang mayamang pag-iingat, pagbabantay. Sa iyo po ang papuri at pagduwalhati, aming Ama. At pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Kayo po ay pagpalain ng ating Diyos. Ingatan, bantayan, at patuloy na ingapin sa yaman ng kanyang biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, mga kapatid. Magandang gabi sa ating lahat. Again, Happy New Year. Thank you, Jinelle. Thank you, Jane. Thank you sa lahat.